The world is messed up. The reality of the people living here is unequal. Some are satisfied with what they need, while others are worried about how to provide for what they need. Maswerte ka na lang kung kabilang ka sa mga taong kontento sa kung ano meron sila. But if you belong to the latter, wala kang choice kundi magsikap, magsakripisyo at magpakatatag. Hindi ka pwedeng mamili kung saan ka matutulog dahil isa lang naman ng choice mo. Sa isang matigas at maliit na kama. Wala kang choice kung saan ka titira kasi isa lang naman ang meron ka. Ang isang maliit at hindi magarbong bahay. Pasok! Ate, may culminating po kami sa school. Kailangan ko po ng pera. Ubus na po kasi yung ipon ko, tapos kulang po yung allowance ko. Oh, sige, magkano ba kailangan? Kahit 200 lang. Ito. Pagkasyahin mo na yung 600 sa isang linggo, ha? Hindi ate, okay na po yung 500. Thank you po. Sige. Ate, napala mo yung sa school kanina. Dagdag mo na lang sa pangkain natin. Ano ka ba? Itago mo na yan. Ibili mo ng mga gusto mo. Deserve mo yan dahil ang galing mo. Hindi naman, mahina lang yung kalaban. Yabang. Ate, di ba nabagit yung culminating namin sa school? Kapag may natira sa mga bake namin, mag-uuwi ako na para sa inyo ni Papa. Para matikman niyo din yung gawa ko. Sige ba? Namimiss ko pa naman kumain ng matatamis. Ikaw, Enzo, wala ka ba inukwento kay ate kung ano nangyari sa school? Wala naman ate, kuhaan na ng card namin sa Biyernes. Pero alam mo, hindi ko makakapunta kasi pang gabi ka. Susubukan ko pa rin naman. Kahit huwag na ate. Anong oras ba yun, Enzo? Kung gusto mo ako na lang pupunta sa'yo. Huwag na po. Ba't naman? Ayaw mo ba na may kasamang parents sa picture? Huwag na ate, ayos lang. Kinakaya mo ba si Papa, Enzo? Eliza! Hindi available si ate kasi may trabaho. Andito naman si Papa na nasa bahay lang pero ayaw mo pa rin. Bakit? Kasi pilay Wala siya. akong sinasabi. Sabihin mo na kasi. Huwag na kayo pumunta. Di rin naman importante. Mag-CR time, busog na ako yun po na. Yan kasi ang dami mong kinain. Ang dami pa niyan, oh. Anong gagawin natin dyan? Busog na kami dito na Elise. Ikaw, te, carry na ba? Busog na ako. Kumain kasi din ako sa bahay bago pumasok. Bakla, baka lumipis ka yan, te. Hindi, ate ko, nagkapadami talaga ako ng kain kanina sa bahay. Kaya, nagbaon na lang ako ng biskuit. Pero, sure ba kayong ayaw nyo na? Pwede bang akin na lang? Kasi sure akong magugustuhan nila to. Hindi pa sila nakakatikim yan eh. Go lang, Bakla, te. go. Kaysa naman masayong, di ba? Go na, ipakain mo na sa Uy, Elise, gusto mo ba bumili pa ako ng isa? Feel ko yung kulang yan sa inyong magkakapatid. Hindi na te, kaya na to. Go na, Madami te. pa naman to Bumili sa ka amin eh. Sayang, paano nararamdaman ko kulang yan? Hindi, True, ako true. konti lang sila kumain. Kaya kasyang-kasya na sa kanila Sure ka, to. ha? Matipid naman sila kumain eh. Bugs, manipis ba tao sa inyo? Bakla ka, dapat di mo tinitipid sa sarili mo. Hayaan mo, next week ay... Sweldo! Kaya makakatulog na sa family. Ayan ha. Ako, malabo makaraos kami kasi ang dami ko pong mga utang eh. Sa inyo nga, meron pa akong kailangan bayaran eh. Bakla ka. Okay lang yun, te. Hayaan mo. Para ano na lang namin yun. Tulong na lang namin sa'yo, di ba? Para, Salamat talaga ha. Swerte ko na naging kaibigan ko kayo. pero, overall naman, kailangan talaga natin magtulungan. Pero, oy, te. Pero, syempre, next yun, dahil sweldo natin, huwag mo na titipidin sarili mo. Kailangan ko talaga unahin yung mga utang kaya pasensya na kung hindi ako lagi nakakasama sa mga get-together natin ha. Elise! Elise! Ano? Ilang linggo ako nagantay sa inyo tapos 500 lang tong iaabot mo sa akin? Pasensya na po, madami po kasi may binabayaran ngayon. Pero pangako po sa susunod na linggo, bibigay ko po yung kalahati. Sus! Di na lang laging linyahan mo. Ang Pebrero niyo pa tong bayad. Anong petsa na ngayon? March na! Magandang hapon po ate. Ito po ang 500. Tanggapin niyo na po.
Kaya ano, susundalin ko pa magbibigyan na lang ulit kami. Aba, dapat lang. Sa linggo asahan ko yan dahil kung hindi, palalayasin ko na kayo dito sa bahay na to. Pasok lang yung 500. Sa mga luma kong sapatos yan, nak. Buti nga, bumibili pa kahit paano eh. Tulong ko na din sa iyo, nak. Kasi alam ko nga, ganun. Bumalik ka na sa pagtulog mo, nak. May pasok ka pa mamaya, di ba? No, Ben, Ilis, papasok na naman tayo sa trabaho. Oo nga eh. Napakaraming ginagawa sa trabaho tapos yung sweldo kakaperanggot lang. Apaka-unfair. Well, that's the reality of life. Speaking of reality of life, Ilis, napanood mo ba yung trend sa TikTok, yung paano mo na-realize na mahirap ka dati? Ano yun? Alam mo, Elise, walang-wala na talaga kami noon. Tapos, lumuod pa ako sa lola ko para maipagamot ko pa si mama. Walang-wala na kami noon ni 50 tapos wala talaga. Ikaw, Elise, paano mo na-realize na mahirap ka? Ako? Oo. Hindi naman talaga kami mahirap. My mother is a teacher and my father was an engineer. Masipag naman silang nagtatrabaho but my father got into an accident. Naputo yung kaliwang paa niya. Dahil kailangang magbayad ng bills na overwork si mama. Nagkasakit siya and hindi niya nakayanan. After nun, kinailangan ko mag-drop out at tumulong sa pamilya ko. Oo, nak. Nandiyan ka na pala. Kamusta naman ang araw? Makahanap ka na ba ng trabaho mo? Hindi pa nga po pero nakapag-apply na po ako sa Maynila. Call center siya. Pero yun, sana matanggap. Ganun ba? Pangutang muna ako ng pangallowance mo. Hindi na rin kasi sapat yung pinigit ako sa mga binibenta ko. Baka naman maubos yung gamit natin, kakabenta nyo. Ito naman. Tumala naman yung mga gamit natin, nak. Tsaka pandagdag pagkain natin. Sige po, salamat po tayo. Dok, kumusta na po si Elise? Do you meet Miss Adida? Opo. Based on my findings, marami pang chance na maulit yung pagkawala niya ng malay. Siguro isa sa nag-trigger dito yung mga kinakain niyang unhealthy dahil sobrang kulang niya sa nutrisyon. At isa pa, yung kanyang trabaho, siguro nagdudulot na rin yun ng pneumonia sa kanya dahil sa pabago-bago ng panahon. Init, lamig. Kaya I suggest, magkaroon siya ng weekly check-up dito sa clinic natin para ma-monitor natin kung lalala pa ba yung sakit niya. Sige po, Dok. Sabihan ko na lang po siya. She needs rest. Pwede mo siyang sabihan, gising na siya doon sa loob. Okay po. Thank you po. Elise, kumusta? Kumusta yung pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Nakausap ko yung doktor. Kung hindi mo alagaan yung sarili mo, magtutuloy-tuloy yan. Alam na ba nila Papa to? Hindi ko pa nasasabi. Tinry ko tawagan yung bahay niya, pero iba yung sumasagot. Siya na yung may Tapos, tinry ko tawagan yung papa mo, pero hindi ko talaga alam. Pwede ba mo na ipalog kila Papa to? Kasi ayaw ko silang mag-alala eh. Sige, basta Elise, sa susunod alagaan mo yung sarili mo, ha? Hindi na mauulit po. Tara na. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Enzo? Ilang beses nagsasabi sa akin yung may-ari ng computer shop. Magkano ba utang mo doon? At saka, ano bang ginagawa mo doon? Naglalaro lang? Anong nangyayari dito pa? Paano tong kapatid mo? Nung nakaraang taon pa pala, umuutang doon sa computer shop. Umabot na ng 1,000, hindi mo pa nababayaran. Ano? Enzo naman! Ang mag-alala, babayaran ko yun. Enzo, huwag mong sinisigawan sila, Papa. Paano mo babayaran yon? Sige nga, ano ba kaya mong gawin? Tingnan mo, puro kayabang. Ikaw ba? Ano ba nagawa mo? Hindi ka nga nakapagtrabaho kasi isa lang yung paa mo eh. At saka wag mo ko pagsasabihin na parang alam mo yung ginawa ni ate. Pabigat ka lang. Ang kapal ng mukha mo. Tanda mo. Ama mo pa rin ako. Habang nandito ka sa pamamahay ko, matuto kang respetuhin ako. Bukas ang pinto ko, lumayas ka. I'm so sorry to tell you this, Miss Adida. But you have a serious bacterial pneumonia.
It is bacteria that lives in your throat. And currently, it penetrates your lungs that causes you an infection. Maaaring nakuha mo ito sa mahina mong katawan, sa pabago-bago ng panahon at sa environment mo. Pwede pa po ba itong mawala, Dok? Malit yung chance na mawala pa to. Since like what I said before, kumakalat na ang virus sa katawan mo, especially sa lungs mo. Makakatulong tong antibiotics na to para sa treatment ng iyong pneumonia. Pero di kita mabibigyan ng assurance na mawawala to. Pero kailangan mo ito inumin continuously para kahit papaano mabawasan yung pagkalat ng virus. Thank you po, Dok. Hello? Hello po? Yes po. Relative po ba ito ni Eliza? Opo. Ito po yung kapatid niya po. Advisor niya po ito. Kailangan ko po kami sa school dito. Nasangkot po siya sa gulo. Po? Kamusta? Okay na ba pakiramdam mo? Okay naman na po ate, kaso medyo kumikirat pa nga lang po yung ulo ko. Sabi ko naman sa'yo, anak, huwag ka munang pumasok. Excuse ka pa rin naman, di ba? Ikaw, Elise, napapansin ko na napapabayaan mo na yung sarili mo. Diba sabi ko sa'yo, alagaan mo yung katawan mo? Nga pala, si Elmo. Siya na lang yung hinihintay natin, Naku pa, hindi ko nga alam kung uuwi pa yun. Hindi na umuwi ng bahay yun matapos kong kausapin eh. Ano ba pinag-uusapan niyo? Ayun, hindi daw napasok sa school. Tapos nanghihingi sa akin ng allowance. Parang pinangiinom pa ata. Kaya mo na, anak. Hanapin ko na lang siya. Huwag ka na mag-alala sa mga kapatid mo. Ako nang bahala sa kanila. Saka, dito ko sa mukha at katawan mo yung pagod eh. Magpahinga ka na muna. Pasok! Oh, hindi ka pa natutulog? Ate, masakit na yung ulo ko. Okay lang ba ako dito na nakatulog? Sige, nilutin ko na lang din yung palad mo hanggang sa makatulog ka. Okay. Ate, gusto ko magkaroon ng book lunch. Gusto ko maging isang sikat na writer, kaso nga lang wala akong maisip na isulat. Oh, bakit? Ayaw mo ba ng love story, may romance, or teen fiction? Gusto naman, kaso wala kasi ako maisip na plot eh. Tingin mo ba, matutupad ko yung pangarap ko? Oo naman, nakikita ko naman na magaling kang writer. At isa pa, gusto kitang makita na napirma ng mga libro sa sarili mong book launch. Talaga? Gusto ko ate kapag nangyari yun, nandun ka kasi isa ka sa mga pinaka-importanting tao para sa akin. Oo naman, wala namang rason para hindi ako pumunta. Isa pa, gusto ko sa lahat ng espesyal na araw mo, nandun ako at gusto kong makita lahat ng achievements mo sa buhay. Thank you ate. Sure ako na kung nasan man si mama ngayon, masaya siya kasi iniwan niya kami sa katulad mo. Ang swerte-swerte namin sa'yo. Ate, okay ka lang ba? Ate, okay ka lang ba? Oo, okay na. Sige na, tulog ka na. Sure ka? Okay. Ate, gising. Papa, Kuya Enzo, si ate! Ate, gising. Enzo, tumawag ka na ambulansya. Kuya, tulungan mo ako. Ate, alam mo, natupad ko na yung sinabi ko sa'yo. Naging isang ganap na writer na ako. Nailabas ko na rin yung una kong libro. Nakakalungkot nga lang kasi hindi katulad ng sinabi mo, di mo naman yun nasaksihan. Pero ate, maraming magagandang nangyari simula nang nawala ka. Nakapagpatayo na ng chess school si Kuya Elmo. Dahil doon, napagawa na rin niya si Papa ng prosthetic legs. Di na siya nahihirapan maglakad ngayon. Si Enzo naman, graduating na siya. Di man siya pasok sa Latin Honors pero nakakatuwa kasi marami naman siyang extracurricular activities na napanalunan. Ate, alam mo ba na nagpakaanyon kami nila Kuya Elmo sa mga bata?
Alam kong konting tulong lang yon, pero masaya kami dahil kahit papaano, naibsan naman namin yung gutom na nararamdaman nila. Hopefully, maipagpatuloy namin yon at ganap nang magkaroon ng feeding program. Ate, sana masuklian namin lahat ng paghihirap mo para sa amin. Kahit man lang kung maaari.